Because you cannot conquer your problems without a full, strong, and deep faith in Jesus, the Son of God. May napanood po akong interview, di ko alam kung napanood nyo din, kay Boy Abunda. Ini-interview po niya si Alessandra De Rossi. May napakaganda siyang tanong sa kanya. Sabi ni Boy Abunda, kung makakakita ka ng 1,000 of fireflies na maraming alitap-tap, sabi nila, pag nag-wish ka, magkakatotoo. Ano ang i-wish mo? Alam niyo po, very honest. Totoo naman, tapat yung sagot ni Alessandra De Rossi. Yung artista, sabi niya, ako, Kuya Boy, ang i-wish ko, maraming pera. Kasi tumatanda na tayo. Kasi sino ba yung hindi nangangailangan ng maraming pera para yung tambay-tambay ka na lang, wala ka nang ginagawa? O nga naman po, no? Kung bubuksan yung puso mo, ano makikita ng Diyos? Ano talaga yung gusto mo? Let us be honest. At marami sa atin, marami po sa inyo. Palagi nagpapadasal. Yan yung isang malaking problema. Palagi hinihingi pera para wala na akong iniisip sa aking health, sa aking babayaran, sa aming kakainin, sa aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. That is a very honest question. There is no judgment there. But let us also be honest. See? Where do you put your trust in? Sinasabi mo, you trust God. And yet, what do you seek? Naniniwala ako, I trust the Lord. Pero yan yung palagi mong hinahanap, pera. Baka nakalimutan na natin ang salita ni Jesus. Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Unahin mo lang palagi ang Diyos. Uunahin din ng Diyos ang iyong pangangailangan. Bakit hindi pa dumadating ang maraming grasya? Yan yung problema. Hati ang iyong paniniwala sa Kanya. May pagdududa ka. Wala pa rin sa puso mo ang Diyos. Hindi naman pera palagi ang susi sa ating mga problema. You can do a lot of things with money and yet not everything. Amen? Nabalitaan niyo po ba yung anak na mga Samsung, yung mga pinakamayaman na Koreano, nagpakamatay? Pag sinabi mo daw Samsung sa ibang bansa, sila yung may-ari ng lahat. Building, maraming lupain, maraming pera, maraming sasakyan, everything. They are very powerful. But see, nandun na lahat dun sa anak nila. Limpak-limpak na pera. Lahat ng magagawa niya, lahat ng gusto niya. Pero bakit nagpakamatay? Because it is not money that conquers the world. It is not money that solves the problem. Until when will we understand? Kumuha po kayo ng dolyar. Makikita nyo sa pera ng mga Amerikano. Buti pa doon pinapaalala sa atin. Ano yung nakasulat? In God we trust. Nasa pera nila yun. Sana sa pera din natin, no? Maisulat yun. In God we trust. Who do you trust? And why should we trust God? Ano pang sabi ni San Juan? Because in God we have life. And John ended his letter by saying that with God, He gives us eternal life. Hindi lang po buhay, pero buhay na magpasawalang hanggan, buhay na puno, buhay na umaapaw. How do we receive that? Please, put your whole trust in Jesus, the Son of God. So bawat umaga po, and throughout the day, let this be our beautiful prayer to strengthen us, to encourage us, to give us life. Say, Jesus, I trust in you. As you wake up, pagising mo sa umaga, habang hinahawakan mo yung puso mo para nilalagay mo sa puso mo, sabi mo, Jesus, I trust in you. May sakit ka, san man yung parte ng iyong katawan na kumikirot, may sakit, hold that. Pray, say, Jesus, I trust in you. Kung litong-lito ka, hawakan mo muna yung ulo mo. And then say, Jesus, I trust in you. Asking for enlightenment, Jesus, I trust in you. Walang pera yung wallet mo. Marami kang utang. Sige, hawakan mo yung wallet mo. Sabihin mo, Jesus, I trust in you. At pagkatapos ng araw, wala pa rin kasagutan ang iyong problema.
Say that repeatedly hanggang makatulog ka. Gawin mong pampatulog yan. Yung panalangin na yan, ulit-ulitin mo, Jesus, I trust in you. Do you trust Jesus? Let us pray and hope so that we can overcome our problems.